Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, VP Sara Duterte sumagot na sa impeachment summons. Humiling na mapawalang bisa ang kaso. Ilang lugar sa Metro Manila nalubog sa baha bunsod ng habaga. Programa para sa edukasyon sa Marawi City, siniguro ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nagsumite na ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng tugon sa writ of summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court. Sa huling araw ng itinakdang 10-day period ng korte, naipadala sa Senado sa pamamagitan ng isang messenger ang 6 na kopya ng kanilang sagot. Bawat kopya ay naglalaman ng 35 pahina. Sa kanyang answer ad cautelam, inihayag ni Duterte na hindi nito sinusuko ang kanyang jurisdictional objections at isinusulong nito ang pagbasura sa reklamo. Ipinunto nito na ang reklamo ang ika-4 na inihain laban sa kanya sa loob ng 1 taon. Kaya may tuturing umano itong void ab initio o void from the beginning dahil hindi pinahihintulutan ng konstitusyon ang pagsasampa ng magkakasunod na complaint sa loob ng 1 taon. Tinawag naman ng House Prosecution Panel na isang malaking hakbang ang pagsagot ng Vice Presidente at umaasa itong laman ng tugon ang depensa ng kampo ni VP Sara at mga ebidensya nito laban sa mga nilalaman ng Articles of Impeachment. Matinding pag-ulan na nagdulot pa ng pagbaha ang sumalubong sa mga taga-Kalakhang, Maynila sa pagsisimula ng linggo. Sa ilang lugar sa Quezon City, umabot pa hanggang dibdib ang baha dahil sa dalang ulan ng habagat, partikular na sa West Riverside. Agad na nagbabala ang Quezon City LGU tungkol sa pagbaha sa ilang major roads na dulot umano ng volume ng ibinuhos na tubig, konstruksyon ng DPWH at mga basura. Halos wala ring galawan ng trapiko sa maraming kalsada sa Maynila at stranded ang maraming commuter na pauwi na sana, ngunit naabutan ng malakas na pag-ulan na tumagal ng ilang oras. Mula pa noong nakaraang linggo ay matindi ang naging pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil sa habagat. Dumating na nitong Lunes, Hunyo 23 ang Starlink units na donasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga guro at mag-aaral ng temporary learning spaces sa Marawi City bilang bahagi ng kanyang inisyatibong dalhin ang internet access sa mga liblib na paaralan. Maliban dito, makatatanggap din ng tig-1 Starlink unit ang Bangon Elementary School, Bacarat National High School, Angoyaw National High School at Kabasaran Primary School upang suportahan ng mas epektibong pagkatuto sa malalayong lugar. Samantala, binisita rin ng Pangulo ang bagong tayong Marawi City Dansalan Integrated School sa Barangay Mongkado, Kadingila. Binubuo ito ng 14 na palapag na gusali na may 20 silid-aralan. Sa gisag ng patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan para sa edukasyon sa mga apektadong lugar. Bahagi ito ng serye ng aktibidad ng Pangulo sa Marawi na nakatuon sa edukasyon, kalusugan at transportasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelinon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.